Hilab na hilab ka na pero kalmadong kalmado ka pa rin, o diba? So ganun lang siya. Gusto kong sumigaw pero ayaw kong sumigaw. O ganun. Gusto ko may kausap pero wala kang kakausapin. So hi guys, good morning. So nandito na tayo sa hospital. So nagpalit na ako ng damit. So mga 2:30 o 2:40 nagising ako kasi hindi mas maganda yung pakiramdam ko guys. So pumunta kami dito mga 3:35 o 3:40. So nandito ako sa room, chinik na ako. So I have 3 cm na rin kasi chinik na niya. So ako lang mag-isa kasi mahirap, walang magbantay kay liit. So ako lang sa room dito. And then pakita ko lang. Ayan po. Ayaw kong sumigaw, no? Ayaw sumigaw ni Ate Julie. So ngayon is masakit na naman. Up and down yung sakit niya guys. Ayan, pwede ka mag-tap. Ayan. O diba? Kompleto sila dito. Ganyan. Ayan po siya. Nahingal na tayo. So kailangan kong kalmado. So ang oras ngayon is malapit na mag-alas 5. So 15 minutes na lang para mag-alas 5. 4:50 sa ko. Ayan. Nahingal na tayo. So relax lang muna si Ate Julie, no? Kasi yung natin, doktor is lumabas pa. So relax muna tayo mga ka-people. Pero kahit naghihilab ang ating tiyan, ay ito naman ang ginagawa natin. Ayan, pinahiram tayo ng ating midwife, o diba? Inhale, exhale, kasi nga, grabe guys, naghihilab na naman. Relax lang muna tayo, kasi nga, pag hindi tayo mag-relax, baka ma-stress tayo na kaloka. So, ganun talaga ang buhay. So, ito naman, tumatayo na naman tayo at binigyan tayo ng ganito. Nito ni midwife, o diba? Lumabas muna siya. Sabi niya, ito, itry mo. Hindi ko alam kung para saan to. So siguro pang pahilab o more hilab na hindi mo maintindihan kahit hilab na hilab ka na. O, diba? Nagawa ko pang mag-video guys para sa inyo. O, kaloka. So ganun lang talaga ang buhay, no? Kailangan mo maging strong guys kasi nga ako lang mag-isa. So yung midwife is pa labas-pasok lang kasi siya kasi busy sa araw na to kasi ang daming nanganganak sa buwang ito. O, diba? Buwan ng July, ang dami daw nanganganak. Hindi lang ako nanganganak, marami sila guys. O, diba? Smile lang po na tayo. Inhale, exhale. 2,000 years later. Yan, kakatapos lang manganak ni Ate Julie. 6:48 in the morning po ako nanganak. O, diba? Napunta ako dito sa hospital. 3:40. Ayan, 3:40 ng umaga. So, ngayon kadlaw na siya. Agang-aga. So, ngayon, dahil lumabas na yung watermelon natin. Ayan, hinatid na tayo sa kabilang building. So, meaning, ilipat ako sa hotel, guys. So, meron akong araw doon. O, doon ako mag-stay. Pagkatapos mong manganak, ayan, bumangon ka. Ayan, para ihatid ka sa hotel. O, gano'n. Nandito kami sa ilalim ng tunnel. So, malayo pala ang building dito. O, diba, nasa ilalim kami, guys. At kinaya ko namang tumayo na hindi ako naka-wheelchair, no? So, maliit na sasakyan ang paghati dito. Ayan, tingin muna tayo sa kabila. Kaloka. Kaya to, kaya. 1,000 years later. Ayan, natulog siya kasi naantok guys. Ako naman is napagod. So, update tayo. Nanganak ako nung Sunday. Sunday ng umaga. O, diba? So, napagod pa sa Ate Julie. Masakit yung mga shoulder ko. Kasi nung nanganak ako guys, naging hinahawakan ko kasi yung midwife at saka yung assistant. So, parang feeling ko dito parang masakit. So, kailangan ko lang siyang i-exercise o di kaya i-relax natin, no? So, ganun ang buhay. So, ako lang mag-isa dito. Ganyan po. Hindi madaling manganak. Diba? Pero siyempre, last na to, guys. Last na to. So, nakaidlip ako. Kagigising ko lang. Nakapag-breakfast na ako. So, kaso late yung pag-breakfast ko. So, mamaya, mga 12:30 or siguro 12:30 or 8 p.m. May lunch dito, guys. Hanggang 8:30 ata. O, diba? So, lunch. Ang lunch dito is
Parang late na sa Pilipinas ang lunch, diba? Alas 11, alas 12. Pero dito is mga 12:30 or mga 8 or 8:30. Ganun po ang lunch. At saka yung breakfast nila is mga 8:30 to 9:30. Ganun po siya. Ang dinner dito, I think 4:30 or 5:30, mga ganun guys. So maaga no, hindi kagaya sa Pilipinas. O diba? So ganun lang siya, i-update ko lang kayo na nanganak na sa Ate Julie. So hindi ko lang siya na post agad. So again, thank you so much and God bless. So relax muna tayo guys kasi ang bilis kong mapagod. O diba? So next update na lang guys. Dami kong gustong sabihin pero napagod na sa Ate Julie kasi kailangan ko ng energy. Ayan. Pero nandito naman si Ate Julie niyo at upo-upo muna tayo kasi nagutom na tayo guys, as in gutom na tayo kasi nga late na tayo. Di ba na late tayo guys kasi yung midwife na nag-checking sa akin, ang dami niyang ichiburichi. Di ba? So at least mabait naman siya kasi nga isa din siyang Pilipina guys. Di ba? Mayroon tayong mga kakilala ditong Pilipina dito sa kabilang building. Sa baba naman, meron din akong friend na nagtatrabaho dito. So, dinalaw ako kahapon. O, diba? So, ngayon naman is kain tayo kasi nga meron tayong rice at saka yung gulay na tira pa. Buti, pinainit ko ni Big Boss. Sabi ko, dalhin mo kasi nga kailangan ko kumain ng rice para maging malakas naman tayo at saka gulay. No, sayang naman kung itapon mo guys. So, ako lang mag-isa kasi tulog si liit. O, diba? Ito is relax muna tayo while tayo kumakain. Mamaya kakain na naman guys, pero maghintay pa tayo ng ilang oras. Pero pag gutumin ako, pwede akong kumuha doon sa meron namang kantin na para sa mga pasyente kagaya ko mga buntis. So kahit ubusin mo pa, pero siyempre hindi mo maubos-ubos yung mga pagkain doon kasi ang dami guys, no? Yung ibang pasyente na may mga kasama nangunguha lang talaga ng mga pagkain na hindi nagbabayad. Ayan, naiinis yung tagabantay doon kasi pag mawala sila, nangunguha lang talaga ng mga pagkain, mga frutas, kung anong meron doon available no na hindi talaga sila nagbabayad guys. Yung mga pasyente lang, walang bayad. Diba? Gaya ko, pasyente. Ganon, libre lang libre. So, kain muna tayo. Ayan, relax. Go. Kahit tulog pa yung liit natin. So, syempre, kailangan natin ng malakas, ilakas, ganon. Kaloka, kailangan ng energy. Yan, magpalakas tayo kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi sarili lang natin, no? Tulala na sa Ate Julie. Yan, pasensya na, wala tayong energy guys, kakaanak ko lang. So today is my first day sa hotel, o diba? So sa Martes na po ako uuwi, o diba? So ganon, so sabi nila is 48 hours lang sila magchi-checking sa akin kung okay yung bata. Madali lang tayo makauwi. Pag mayroong problema, syempre, matagal-tagal pa tayo dito, no? At syempre, naging okay naman at naging normal. Ayan. So, makakauwi tayo bukas. Ayan, we will see bukas, guys. So, ganun lang siya. Ayan, tapos sa tayong kumain, nabusog tayo, guys. Nakakabusog naman talaga yung rice at saka yung gulay, no? Ang dami pa naman. Ayan, so hindi natin matapos-tapos. At syempre, ang laging ino-inom is ayan, apple juice. Sabi kasi nila, pag inom ka ng apple juice, dadami yung gatas mo. So, inom tayo ng inom. Diba, tataba tayo nito. Tingin-tingin na tayo sa bintana, kung ano mga ganap. Diba? So, ganun lang siya mga ka-people. So, at least, nakapanganak na po tayo. At, syempre, tapos na din guys. Tapos na yung masasakit na natin nararamdaman, no? So, ganun ang buhay. So, ngayon is natulog pa si Liit. Diba? Check muna natin guys. Kanina nakatulog ako. Ngayon nagising na naman ako. Diba? So, ayan. Paita natin. Sarap ng tulog niya. So, kami lang dalawa dito. Tahimik. Ayan. Mamaya, mag-ano naman yung midwife natin. Mag-checking, no? So, ganun lang siya. At ito pala yung room natin na hotel. So, pwede naman magbisita dito mga pamilya lang. So, bawal ang mga friend. O, diba? So, sa baba lang tayo pag merong bisita, sa baba lang tayo, guys. Malapit lang naman. Ayan. So, pakita natin. At, syempre, dito ang toilet. O, diba? Ayan. Camera action. Diba? Magic lang yung light dito, guys. So, ganyan lang siya. Ay. So, napagod sa Ate Julie na hingal. At dito naman is pwede mo siyang gamitin. Ayan. So, meron pang bata, may lampin. At saka, syempre,
Ayan, naubos na din yung maliliit na napkin dyan kasi inubos ko na kasi dinugo pa tayo. At syempre, itong dalawa is sa akin, dinala ko yan. O, diba? Yung iba dito mga bagay-bagay sa ospital. At syempre, pwede kang maligo. Nakapag-shower na ako kanina. O, ganon lang siya ka-easy. At syempre, ito lang. Ayan, simple lang. O, diba? Simple lang ang buhay. Ayan, cute-cute lang. Ayan, so thank you so much and God bless. Mamwa!